Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 234. Lumang Tipan, 2 Chronicles 16, 2 Chronicles 17, 2 Chronicles 18:1-27. Sa ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, agresibong kumilos si Baasa na hari ng Israel laban sa Juda at itinayo ang Rama upang walang sinumang makalabas o makapasok sa lupain ni Asa na hari ng Juda. Pagkatapos, kinuha ni Asa ang pilak at ginto mula sa silid-imbakan sa templo ni Yahweh at sa sambahayan ng hari at ipinadala kay Ben-Hadad, ang hari ng Aram na nakatira sa Damascus. Sinabi niya, magkaroon tayo ng kasunduan, gaya ng aking ama at ng iyong ama. Tingnan mo, pinadalhan kita ng pilak at ginto. Putulin mo na ang iyong kasunduan kay Baasha na hari ng Israel, upang ako ay lubayan niya. Pinakinggan ni Ben-Hadad si Haring Asa at ipinadala niya ang mga pinuno ng kanyang mga hukbo laban sa mga lungsod ng Israel. Sinalakay nila ang Ijen, Dan at Abel-Maim at ang imbakang lungsod ng Neftali. Nang mabalitaan ito ni Baasha, itinigil niya ang pagpapatayo sa Rama at itinigil niya ang kanyang gawain. Pagkatapos, tinawag ni Haring Asa ang lahat ng Juda. Kinuha nila ang mga bato at mga troso sa Rama na ginagamit ni Baasha sa pagtatayo ng lungsod. Pagkatapos, ginamit ni Haring Asa ang mga kagamitang iyon upang itayo ang Geba at Mispa. Sa panahong iyon, pumunta ang manghuhulang si Hanani kay Asa, ang hari ng Juda at sinabi sa kanya, dahil umasa ka sa hari ng Aram at hindi ka umasa kay Yahweh na iyong Diyos, ang hukbo ng hari ng Aram ay nakatakas mula sa iyong mga kamay. Hindi ba malaking hukbo ang mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya na may mga napakaraming karwahe at mga ngabayo? Ngunit, dahil umasa ka kay Yahweh, pinagtagumpay ka niya laban sa kanila. Sapagkat nagmamasid si Yahweh sa lahat ng dako ng mundo upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa ngalan ng mga buong pusong nagtitiwala sa kanya. Ngunit ikaw ay naging handgal sa mga bagay na ito. Mula ngayon, makakaranas ka ng digmaan. Pagkatapos, nagalit si Asa sa propeta, ikinulong niya ito, sapagkat nagalit siya sa kanya sa mga bagay na ito. Sa araw na iyon, pinahirapan ni Asa ang ilan sa mga tao. Ang lahat ng mga ginawa ni Asa mula sa umpisa hanggang sa wakas, tingnan ninyo, nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga hari ng Juda at Israel. Sa ika-39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkaroon ng sakit sa paa, napakalubha ng kanyang sakit. Gayunpaman, hindi siya humingi ng tulong kay Yahweh, kundi sa mga manggagamot lamang. Namatay si Asa kasama ang kanyang mga ninuno, namatay siya ng ika-41 taon ng kanyang paghahari. Inilibing nila siya sa kanyang sariling libingan, na ipinahukay niya sa lungsod ni David para sa kanyang. Inilagay siya sa kabaong na puno ng mababangong amoy at iba't ibang uri ng pabango na inihanda ng mga taong mahusay gumawa ng pabango. Pagkatapos, gumawa sila ng napakalaking apoy bilang parangal sa kanya. Si Jehoshaphat na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari at nagpakalakas siya laban sa Israel. Naglagay siya ng mga hukbo sa lahat ng pinatibay na lungsod ng Juda at naglagay ng mga kampo sa lupain ng Juda at sa mga lungsod ng Ephraim na sinakop ng kanyang amang si Asa. Kasama ni Jehoshaphat si Yahweh dahil lumakad siya sa unang kaparaanan ng kanyang ama na si David at hindi siya bumaling sa mga Baal. Sa halip, nagtiwala siya sa Diyos ng kanyang ama, at lumakad siya ayon sa kanyang mga kautusan, hindi ayon sa gawain ng Israel. Kaya itinatag ni Yahweh ang pamamahala sa kanyang kamay, nagbigay ng parangal kay Jehoshaphat ang lahat ng Juda. Nagkaroon siya ng napakaraming yaman at karangalan. Ang kanyang puso ay nakatuon sa kaparaanan ni Yahweh. Inalis din niya ang mga altar at imahe ni Asherah sa Juda. Sa ika-3 taon ng kanyang paghahari ipinadala niya ang kanyang mga opisyal na sina Benhail, Obadias, Zecharias, Netanel at Micaias upang magturo sa mga lungsod ng Juda. Kasama nila ang mga Levita, sina Semayas, Netanias, Zebadias, Asahel, Semiramo, Jehonathan, Adonijes, Tobias at Tobadenijes at kasama nila ang mga paring sina Elisama at Joram. Nagturo sila sa Juda,
dala-dala ang aklat ng kautusan ni Yahweh. Nagtungo sila sa lahat ng lungsod ng Juda at nagturo sa mga tao. Nagkaroon ng malaking takot kay Yahweh ang lahat ng kaharian ng mga lupaing nasa palibot ng Juda kaya hindi sila nakipagdigma laban kay Jehoshaphat. Nagdala ang ilang mga Palestina kay Jehoshaphat ng mga kaloob at pilak bilang pagkilala. Nagdala din sa kanya ang mga Arabo ng mga kawan, 700 na lalaking tupa at 700 na kambing. Naging labis na makapangyarihan si Jehoshaphat. Nagpatayo siya ng mga matibay na tanggulan at imbakang lungsod sa Juda. Nagkaroon siya ng maraming kagamitan sa mga lungsod ng Juda at mga kawal, malalakas, matatapang na mga lalaki, sa Jerusalem. Ito ang listahan ng lahat sa kanila, ayon sa pangalan ng sambahayan ng kanilang ama, mula sa Juda. Ang mga pinuno ng libo, si Adna ang pinunong kawal at kasama niya ang 300,000 na lalaking panglaban, sumunod sa kanya si Jehohanan ang pinunong kawal at kasama niya ang 280,000 na lalaki. Sumunod sa kanya si Amasias na anak ni Zikri, na nagkusang loob upang maglingkod kay Yahweh at kasama niya ang 200,000 na lalaking panglaban. Mula sa Benjamin, si Eliada isang makapangyarihan na lalaking matapang at kasama niya ang 200,000 na may dalang mga pana at panangga. Sumunod sa kanya si Jehozabad at kasama niya ang 180,000 na handa sa pakikipagdigma. Ito ang mga naglingkod sa hari, maliban pa sa mga inilagay ng hari sa mga pinatibay na lungsod sa buong Juda. Ngayon, nagkaroon ng maraming kayamanan at karangalan si Jehoshaphat. Umanib siya kay Ahab sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isa sa kanyang pamilya sa anak na babae ni Ahab. Pagkatapos ng ilang taon, bumaba siya sa Samaria kung nasaan si Ahab. Nagkatay si Ahab ng maraming tupa at mga baka para sa kanya at para sa mga taong kasama niya. Hinikayat din siya ni Ahab na lusubin ang Ramoth Gilead kasama niya. Sinabi ni Ahab, na hari ng Israel, kay Jehoshaphat, na hari ng Juda, sasama ka ba sa akin sa Ramoth Gilead? Sumagot si Jehoshaphat sa kanya, ako ay gaya mo at ang aking mga tao ay gaya ng iyong mga tao, sasamahan namin kayo sa digmaan. Sinabi ni Jehoshaphat sa hari ng Israel, pakiusap alamin mo muna ang salita ni Yahweh para sa kasagutan. Pagkatapos, tinipon ng hari ng Israel ang mga propeta, 400 lalaki, at sinabi sa kanila, dapat ba tayong pumunta sa Ramoth Gilead upang makipagdigma o hindi dapat? Sinabi nila, sumalakay kayo, sapagkat ibibigay ng Diyos sa hari ang tagumpay. Ngunit sinabi ni Jehoshaphat, wala na bang ibang propeta ni Yahweh dito na maaari nating hingian ng payo? Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, mayroon pang isang tao na maaari nating hingian ng payo ni Yahweh, si Micaias na anak ni Imla, ngunit kinamumuhian ko siya dahil kahit kailan ay hindi siya nagpahayag ng magandang propesya tungkol sa akin kundi mga paghihirap lamang. Ngunit sinabi ni Jehoshaphat, huwag naman sanang sabihin ng hari yan. Pagkatapos, tinawag ng hari ng Israel ang isang opisyal at iniutos, dalhin mo dito si Micaias na anak ni Imla, ngayon din. Ngayon ang hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Juda ay nakaupo sa kani-kanilang trono, suot ang kanilang damit na pangari, sa lantad na lugar sa pasukan ng tarangkahan ng Samaria, at lahat ng propeta ay nagpapahayag ng propesya sa harap nila. Si Zedekias na anak ni Kenana ay gumawa ng mga sungay na bakal at sinabi ni Yahweh ito, na sa pamamagitan nito itutulak mo ang mga taga-Aram hanggang sa sila ay maubos. At pareho ang ipinahayag ng lahat ng propeta, sinasabi, salakayin ninyo ang Ramoth Gilead at magtagumpay, sapagkat ibinigay ito ni Yahweh sa kamay ng hari. Ang mensahero na pumunta upang tawagin si Micaias ay nagsalita sa kanya, sinasabi, ngayon tingnan mo, ang mga salita ng mga propeta ay naghahayag ng mabubuting bagay sa hari na iisa ang sinasabi. Pakiusap hayaan mo ang iyong salita ay maging tulad ng salita ng isa sa kanila at sabihin mo ang mabubuting bagay. Sumagot si Micaias, sa ngalan ni Yahweh na buhay magpakailanman, ang sinasabi ng Diyos ang aking sasabihin.
Nang dumating siya sa hari, sinabi ng hari sa kanya, Makayes, dapat ba kaming pumunta sa Ramoth Gilead upang makipagdigma o hindi? Sumagot si Makayes sa kanya, sumalakay kayo at maging matagumpay, sapagkat ito ay magiging malaking tagumpay. Pagkatapos, sinabi ng hari sa kanya, ilang beses ba kitang dapat utusan na mangakong wala kang ibang sasabihin sa akin kundi ang katotohanan sa ngalan ni Yahweh? Kaya sinabi ni Makayes, nakita ko ang lahat ng Israel na nagkalat sa mga bundok gaya ng tupa na walang pastol, at sinabi ni Yahweh, ang mga ito ay walang pastol. Hayaang umuwi ang bawat tao sa kanyang bahay ng payapa. Kaya sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi siya maghahayag ng magandang propesya tungkol sa akin, kundi kapahamakan lamang? Pagkatapos ay sinabi ni Makayes, kaya dapat pakinggan ninyong lahat ang salita ni Yahweh. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa kanyang trono, at lahat ng hukbo ng langit ay nakatayo sa kanyang kanang kamay at sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Yahweh, sino ang mag-uudyok kay Ahab na hari ng Israel upang siya ay pumunta at bumagsak sa Ramoth Gilead? At sumagot ang isa sa ganitong paraan, at ang isa pa ay sumagot sa ganoong paraan. Pagkatapos ay pumunta sa harap ang Espiritu, tumayo sa harap ni Yahweh at sinabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. Sinabi ni Yahweh sa kanya, paano? Sumagot ang Espiritu, lalabas ako at magiging isang sinungaling na espiritu sa bibig ng lahat ng kanyang mga propeta. Sumagot si Yahweh, ikaw ang mag-uudyok sa kanya at magtatagumpay ka. Pumunta ka na ngayon at gawin mo. Ngayon tingnan mo, naglagay si Yahweh ng sinungaling na espiritu sa bibig ng mga propeta mo, at iniutos ni Yahweh ang kapahamakan para sa iyo. Pagkatapos, lumapit si Zedekias na anak ni Kenana at sinampal sa pisngi si Makayes, at sinabi, saan dumaan ang espiritu ni Yahweh na umalis mula sa akin upang magsalita sa iyo? Sinabi ni Makayes, tingnan mo, malalaman mo yan sa araw na ikaw ay tatakbo sa pinakaloob na silid upang magtago. Sinabi ng hari ng Israel sa ilang utusan, kayong mga tao, hulihin ninyo si Makayes at dalhin kay Aman, na gobernador ng lungsod, at kay Yoas na aking anak. Sasabihin ninyo sa kanya, sinabi ng hari, ikulong mo ang lalaking ito at pakainin siya ng kaunting tinapay at kaunting tubig lamang, hanggang sa makabalik ako ng ligtas. Pagkatapos ay sinabi ni Makayes, kung babalik ka ng ligtas, kung gayon ay hindi nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ko. At idinagdag niya, makinig kayo rito, lahat kayong mga tao. Bagong Tipan, 1 Corinthians 15:1-34. Ngayon aking pinaaalala sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na aking ipinang-aral sa inyo, na inyong tinanggap at tinatayuan. Sa pamamagitan ng ebanghelyong ito kayo ay naligtas, kung kayo ay hahawak na mabuti sa mga salita na aking ipinang-aral sa inyo, maliban lang kung kayo ay naniwala ng walang kabuluhan. Sapagkat binigay ko sa inyo ang pinakamahalaga na aking tinanggap, na si Kristo ay namatay alang-alang sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya ay inilibing, at siya ay nabuhay noong ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At na siya ay nagpakita kay Cephas, at pagkatapos sa 12. Pagkatapos siya ay nagpakita sa mahigit 500 na mga kapatid ng paminsan. Karamihan sa kanila ay buhay pa, ngunit ang ilan ay natulog na. At pagkatapos siya ay nagpakita kay Santiago, at sa lahat ng mga apostol. Kahuli-hulihan sa lahat, siya ay nagpakita sa akin, katulad ng isang sanggol na ipinanganak na hindi pa napapanahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga apostol. Ako ay hindi karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ako ay naging ako, at ang kanyang biyaya sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako ay mas nagtrabaho ng higit sa kanila. Ngunit hindi ako yon, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Kaya kahit na ako o sila man, kami ay nangaral at naniwala kayo. Ngayon kung si Kristo ay naipahayag na nabuhay mula sa mga patay,
Paanong sinasabi ng ilan sa inyo na walang pagkabuhay muli sa mga patay? Ngunit kung walang pagkabuhay muli sa mga patay, maging si Kristo ay hindi muling nabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang pananampalataya rin ninyo ay walang kabuluhan. At kami ay makikitang hindi tunay na saksi patungkol sa Diyos, sapagkat kami ay nagpatutuo ng laban sa Diyos, sinasabing nabuhay muli si Kristo, ngunit hindi naman. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi bubuhayin, kahit si Kristo hindi na rin sana binuhay. At kung hindi nabuhay muli si Kristo, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan at kayo ay nanatili pa rin sa inyong mga kasalanan. At kung magkaganon ang mga namatay kay Kristo ay napahamak rin. Kung sa buhay lang na ito tayo umaasa para sa panghinaharap kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo na ang pinakakawawa. Ngunit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga namatay na. Sapagkat ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng isang tao, at sa pamamagitan rin ng isang tao dumating ang pagkabuhay sa mga patay. Sapagkat gaya kay Adan ang lahat ay mamamatay, gaya din kay Kristo ang lahat ay mabubuhay. Ngunit ayon sa pagkakasunod-sunod ng bawat isa, si Kristo, ang pangunahin sa mga bunga, at pagkatapos ang mga nakabilang kay Kristo ay bubuhayin muli sa kanyang pagdating. Pagkatapos darating ang wakas, kapag nailipat na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Ito ay kapag kanyang binuwag na ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat dapat na siya ay maghari hanggang maipasakop ang lahat ng mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling kaaway na sisirain ay ang kamatayan, sapagkat inilagay niya ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit kapag sinasabi, inilagay niya ang lahat, ito ay maliwanag na hindi kasama ang naglagay ng lahat na ipinasakop sa kanya. Kapag ang lahat ay naipasakop na sa kanya, ang anak mismo ay magpapasakop doon sa nagpailalim ng lahat sa kanya. Ito ay mangyayari upang ang Diyos Ama ay maging lahat sa lahat. Kung hindi nga, anong gagawin ng mga nabautismuhan para sa mga patay? Kung ang mga patay ay hindi na talaga bubuhayin, bakit nagpapabautismo para sa kanila? At bakit kami ay nanganganib bawat oras? Mga kapatid, sa aking pagmamalaki sa inyo, na kung anong mayroon ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, aking ipinahahayag ito, araw-araw ako ay namamatay. Ano ang aking pakinabang, mula sa isang makataong pananaw, kung ako ay nakikipaglaban sa mga mababangis sa Efeso, kung ang mga patay ba ay hindi nabubuhayin? Kumain na lang tayo at uminom sapagkat kinabukasan tayo ay mamamatay. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng mabubuting ugali. Magpakahinahon kayo, mamuhay ng matuwid, huwag nang magpatuloy na magkasala. Sapagkat ang ilan sa inyo ay walang kaalaman sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo. Mga awit, Psalm 102 is the 1-11. Dinggin mo ang aking panalangin, Yahweh, dinggin mo ang aking pag-iyak sa iyo. Huwag mong itago ang iyong mukha mula akin sa oras ng aking kaguluhan. Makinig ka sa akin. Kapag ako ay nanawagan sa iyo, agad mo akong sagutin. Dahil lumilipas na parang usok ang aking mga araw, at nasusunog ang aking mga buto tulad ng apoy. Nadudurog ang aking puso, at tulad ako ng damo na natutuyo. Nalilimutan kong kumain ng anumang pagkain. Sa patuloy kong pagdaing, labis akong pamayat. Tulad ako ng isang pelikano sa kaparangan, ako ay naging tulad ng isang kwago sa wasak na lugar. Gising akong nakahiga na parang isang malungkot na ibon, nag-iisa sa bubungan. Buong araw akong tinutuya ng aking mga kaaway, ginagamit ang aking pangalan sa mga pagsumpa ng mga nanlilibak sa akin. Kumakain ako ng abo tulad ng tinapay at hinahaluan ng mga luha ang aking inumin. Dahil sa iyong matinding galit, binuhat mo ako para ibagsak. Ang aking mga araw ay tulad ng isang anino na unti-unting nawawala, at natutuyo ako tulad ng damo.
Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa iyong katapatan na ipinakita sa kasaysayan ng iyong bayan, gaya ng nakatala sa mga aklat ng mga kronika tungkol sa mga hari. Tulungan mo kaming alalahanin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, gaya ng ipinahayag sa mga Korinto, upang kami ay mamuhay ng buong tapang sa iyong biyaya at may bahagi ang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa iba. Habang kami ay nagmumuni-muni sa aming mga pakikibaka at sa mga sigaw ng aming puso na ipinahayag sa Awit Kapitulo 102, ipaalala mo sa amin na naririnig mo kami at laging naroroon sa panahon ng aming pangangailangan. Nawa ang aming buhay ay maging saksi sa iyong katotohanan at pag-ibig, na gumagabay sa amin sa iyong katotohanan. Amen.